Ang matinis na tunog ng nabasag na porselana ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Araceli. Nakaluhod siya sa mamahaling Persian carpet, napapalibutan ng libu-libong piraso ng kulay asul at puting luwad. Ang mga pangkungayawa ang mga piraso na dating bumubuo sa nag-iisang bagay na itinuturing niyang tunay na kayamanan sa loob ng mansyon na iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa halaga nito sa kanyang puso. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Ang ilaw mula sa kandila ay sumasayaw sa mukha ni Marco habang nakaupo sila sa hapag-kainan. Sa labas, ang malawak na hardin ng kanilang bahay sa Forbes Park ay payapa sa ilalim ng buwan. Pero para kay Ara, ang buong mundo niya ay nasa loob lamang ng silid na iyon, sa lalaking kaharap niya. "You're staring again, mahal," sabi ni Marco. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang boses niya, kahit kailan, ay musika sa pandinig ni Ara. Malalim at may awtoridad kapag kausap ang iba, pero nagiging banayad at malambing kapag silang dalawa na lang. Napangiti si Ara. "Pinagmamasdan ko lang kung gaano ako kaswerte." Tumawa si Marco, isang tawang nagpapatigil sa puso ni Ara. "Ako ang maswerteng nilalang dito, Araceli. Hindi mo alam kung gaano." Sa mga mata ng mundo, si Marco de Silva ay isang enigma. Isang makapangyarihang negosyante na may mga kamay na bakal, na ang bawat galaw ay sinusubaybayan. May mga bulong-bulungan, mga kuwentong hindi mo basta-basta maririnig sa balita. Pero para kay Ara, si Marco ay ang kanyang kanlungan, ang kanyang Mako, ang lalaking nagpapakita sa kanya na sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ang pinakamahalaga pa rin ay ang tahimik na mga sandali na tulad nito. Inilapag ni Marco ang kanyang kopita. May kinuha siyang isang maliit na maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Para sa'yo." Binuksan ito ni Ara. Isang kuwintas na may kumikinang na diamante ang laman. "Napakaganda nito. Sapat na upang makasilaw." "Marco, hindi mo kailangan," mahinang sabi ni Ara. Hinahaplos ang malamig na hiyas. "Wala iyan kumpara sa halaga mo sa akin," sagot ni Marco. At sa paraan ng kanyang pagtitig, alam ni Ara na nagsasabi siya ng totoo. Tila ba siya lang ang babae sa mundo. Isinuot nito ang kwintas sa kanyang leeg, at ang halik na kasunod noon sa kanyang balat ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang diamante. Pagkatapos ng hapunan, habang si Marco ay may tinatapos na tawag sa kanyang opisina, si Ara na mismo ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Gusto niya ang mga simpleng gawaing bahay. Ito ang nagpapaalala sa kanya ng buhay bago ang lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang banga na nakapatong sa ibabaw ng fireplace. Isang antique na vase na gawa sa porselana, kulay asul at puti, na may disenyo ng mga ibong phoenix na lumilipad. Ito ang huling regalo sa kanya ng kanyang ama, si Ramon, bago ito pumanaw sa isang malagim na car accident. 1 taon na ang nakalipas. "Ingatan mo to, anak," ang malinaw pa ring alaala ng boses ng kanyang ama. "Pamana pa to ng lola mo. Matibay yan, parang pamilya natin. Parang pamilya natin." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ara.
Wala na ang pamilyang iyon. Siya na lang at ang mga alaala. Napansin niyang medyo nasa gilid ang banga, malapit sa bingit ng fireplace. Baka mahulog, naisip niya. Baka mabasag. Sa isang iglap ng pag-aalala, sinubukan niyang iusog ito papasok. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, dumulas ito sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang lahat sa slow motion. Ang pagbagsak nito ang nakakabinging tunog ng pagbasag at ang pagkalat ng mga piraso sa sahig. At doon na siya napaluhod sa gitna ng mga durog na alaala. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang tibay na sinasabi ng kanyang ama na wasak sa isang iglap. Sinimulan niyang damputin ang mga piraso, kahit alam niyang imposible nang mabuo pa ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ngunit sa ilalim ng isang malaking piraso ng porselana, may isang bagay na kumislap sa ilaw. Hindi ito bubog, metal ito. Dahan-dahan niyang inalis ang mga nakapatong na piraso. Isang luma, tansong susi. Maliit lang ito at sa tabi nito ay isang kapirasong papel na maingat na tiniklop at naninilaw na sa katagalan. Nagtatakang binuksan ni Ara ang papel. 2 salita lang ang nakasulat dito, gamit ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Proyekto Phoenix na pakunot ang noo ni Ara. Proyekto Phoenix, anong ibig sabihin nito? Bakit ito nakatago sa loob ng banga? Bakit sa loob ng regalong ibinigay sa kanya? Ang mga tanong ay sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan, na nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga yabag ni Marco na papalapit mula sa pasilyo. Sa isang kilos na hindi niya lubos na naisip, mabilis niyang isinara ang kanyang palad. Ikinukubli ang susi at ang papel. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Marco. Ang gwapo niyang mukha ay nababahira ng pag-aalala nang makita ang nagkalat na bubog sa sahig at ang namumutlang asawa. Anong nangyari? Mahal ko, bakit ka namumutla? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakatitig lang si Ara sa kanya. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Sa kanyang palad, nararamdaman niya ang lamig ng susi at ang lukot ng papel. Isang sikretong bigla na lang sumulpot mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. At sa unang pagkakataon, habang nakatingin sa mapagmahal na mukha ng kanyang asawa, isang kasinungalingan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang banga lang yan, mahal. Mapapalitan natin. Ang mga salita ni Marco ay malambing, puno ng pag-unawa, pero para kay Araceli, ang bawat isa ay tila isang malumanay na sampal. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang makita ang durog na alaala ng kanyang ama o ang magsinungaling sa lalaking pinakamamahal niya. Itinayo siya ni Marco mula sa sahig at niyakap ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, hindi ka nasugatan. Isinubsob ni Ara ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nilalasap ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango at ang pakiramdam ng seguridad na dulot ng kanyang mga bisig. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong hiya. Sa loob ng kanyang nakakuyom na palad, ang susi at ang papel ay tila nag-iinit. Isang sikretong naghihiwalay sa kanila kahit pa sila'y magkayakap. Pagod lang siguro ako,
pagsisinungaling niya ay it just brought back memories. Hinalikan siya ni Marco sa noo. I understand. Sige na, magpahinga ka na sa kwarto. Ako na ang bahala rito. Tumango si Ara at naglakad paakyat. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Pagdating sa kanilang silid, hindi siya humiga. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang drawer at maingat na inilagay ang susi at ang kapirasong papel sa ilalim ng kanyang mga alahas. Tinitigan niya ito ng matagal. Proyekto Phoenix. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Kinabukasan, hindi naalis sa isip ni Ara ang misteryo. Ang banga ay hindi lang basta regalo. Ang kanyang ama, isang metikulosong tao, ay hindi magtatago ng isang bagay na walang halaga. Ang susi ay para sa isang bagay at kailangan niyang malaman kung para saan. Isang lugar lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang lumang bahay ng kanilang pamilya sa Quezon City. Ang bahay kung saan siya lumaki. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, isinara niya ito. Masyadong masakit ang mga alaala. Ngunit ngayon, ang bahay na iyon ay hindi na lang isang lugar ng kalungkutan. Ito na ang hawak na sagot sa kanyang mga tanong. Mako, aalis muna ako saglit, sabi niya kay Marco habang ito'y naghahanda para pumasok sa opisina. Saan ka pupunta? Tanong nito, inaayos ang kanyang kurbata. Pupuntahan ko lang yung lumang bahay namin. May mga kailangan lang akong tingnan na gamit ni Papa. Isa na namang kasinungalingan. Napakagaanan nitong sabihin ngayon. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata nito'y tila sinusuri siya. May bahagyang pagkunot sa noo nito. Sigurado ka? Baka gusto mong samahan kita? Wag na, kaya ko na. Sandali lang naman ako. Mabilis na sagot ni Ara, umiiwas ng tingin. I need to do this alone. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito tumango. Okay, mag-iingat ka. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Lumapit ito at hinalikan siya sa labi, isang halik na dati nagpapakalma sa kanya. Pero ngayoy nagpapalala lang ng kanyang pagkakasala. Habang nagmamaneho si Ara, papunta sa luma nilang bahay, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa nakaraan. Ang bawat kalsada, bawat puno, ay may dalang alaala. Naalala niya ang kanyang ama na nagtuturo sa kanyang magbisikleta sa mismong kalye na ito. Naalala niya ang kanilang pagtatawanan sa loob ng kotse. Mga anino ng kahapon na ngayon ay may bahid ng misteryo. Pagdating niya, ang bahay ay tahimik at nababalot ng alikabok. Ang amoy ng lumang kahoy at nakasarang mga bintana ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya at ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng kanyang mga sapatos sa sahig. Dumiretso siya sa pinakalayunin niya, ang study room ng kanyang ama. Ito ang santuwaryo ni Ramon Reyes, isang silid na puno ng mga libro, mga papeles, at ang amoy ng kape at tabako na tila nanatili pa rin sa hangin. Walang nagalaw dito mula noong huling araw na pumasok siya. Nilapitan niya ang malaking lamesa na gawa sa nara. Sa gilid nito, may isang maliit at antigong kahon na yari sa kahoy. Ito yon. Alam niya, ito ang laging nakasara at kailanmay hindi niya nakitang binuksan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang tansong susi mula sa kanyang bulsa. Ipinasok niya ito sa keyhole. Tamang-tama,
Pumihit siya at isang mahinang click ang umalingaw sa katahimikan ng silid. Bumukas ang takip ng kahon. Hindi ito alahas, hindi pera. Sa loob, nakasalalay ang isang maliit na itim na kwaderno. Mukha itong luma, ang leather na pabalat ay may gasgas na sa ilang bahagi. At ang mga gilid ng pahina ay naninilaw na. Isang journal. Kinuha ito ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa pabalat na para bang ito'y isang bagay na napakasagrado. Nang buksan niya ito, hindi mga salita ang sumalubong sa kanya. Ang bawat pahina ay puno ng mga hilera ng numero, mga simbolo na hindi niya maintindihan, at mga petsa. May mga diagram na mukhang blueprint ng kung ano, at mga listahan na walang pangalan, tanging mga code lamang. Ito pala ang dahilan kung bakit laging nakasara ang kahon. Ito ay isang sikreto na isinulat sa lengguwaheng tanging ang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Umupo si Ara sa silya ng kanyang ama. Inilapag ang journal sa ibabaw ng lamesa. Hinaplos niya ang sulat kamay nito. Isang pamilyar na kurbada na ngayon ay tila banyaga dahil sa mga kodigong nakapaloob dito. Anong itinatago mo pa? Sinubukan niyang unawain ang mga nakasulat. Naghahanap siya ng pattern, ng kahit anong pahiwatig. Ngunit wala. Para siyang tumitingin sa isang pader na walang pintuan. Lumipas ang isang oras at ang tanging naramdaman niya ay pagkabigo at isang lumalalim na kaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng isang normal na bagay. Kailangan niyang marinig ang boses ni Marco. Dinial niya ang numero nito. "Hello, mahal?" Sagot ni Marco sa ikalawang ring. "Hi, naistorbo ba kita?" "Hindi naman. Papunta na sa isang meeting. Kumusta ka dyan? Okay ka lang ba?" Ang boses nito ay pamilyar at nakakapanatag. "Oo, okay lang ako. Medyo na-overwhelm lang sa mga gamit," sagot ni Ara. Pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. "Namiss lang kita." Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Marco sa kabilang linya. "I miss you too. Uuwi ako ng maaga mamaya, okay? Babawi ako sa'yo." "Okay, sige. See you later. I love." Natigilan si Ara sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Sa kabilang linya, sa likod ng boses ni Marco, may narinig siyang isang malakas at matagal na tunog. Isang busina, hindi busina ng kotse, busina ng isang malaking barko. Prut! Ang tunog ay malinaw at hindi maipagkakaila. Ito ang tunog na maririnig mo sa pantalan, sa pier. "Mahal, andyan ka pa ba?" tanong ni Marco. "Ah, oo, sorry, may dumaan lang." Mabilis na palusot ni Ara. "Isang meeting? Anong klasing meeting ang may tunog ng barko sa background?" "Sige na, baka malate ka pa, bye." Binaba niya ang tawag. Tinitigan niya ang screen ng kanyang cellphone. Ang ngiti ni Marco sa kanyang wallpaper ay tila nanguuyam ngayon. Isang maliit na maliit na kasinungalingan. Siguro may dahilan. Siguro ayaw lang siya nitong mag-alala. Pero kasama ng mga numerong hindi niya maintindihan sa journal, ang maliit na kasinungalingang iyon ay tila isang malaking bitak na nagsisimulang lumitaw sa perpektong mundong kanyang ginagalawan. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa journal, ngunit ngayon, may iba na siyang hinahanap. Hindi na lang basta pattern. Naghahanap na siya ng anumang koneksyon sa mga kasinungalingan.
Nagpatuloy siya sa paglilipat ng mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga petsa, hanggang sa marating niya ang isang pahina malapit sa dulo. Ang petsa. October 14. Napatigil sa paghinga si Ara. Iyon ang araw na namatay ang kanyang ama. Sa tabi ng petsang iyon, walang mahabang listahan ng numero. Walang diagram. Tanging 3 letra lamang ang nakasulat sa gilid, ginamitan ng pulang tinta. MDS, binasa niya ito ng paulit-ulit. MDS Marco de Silva. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin sa silid ay tila biglang naubos. Tinitigan niya ang 3 letra. Ang bawat isa ay tila isang punyal na dahan-dahang tumatarak sa kanyang puso. Ang lalaking nagsabing nasa isang meeting. Ang lalaking may tunog ng barko sa kanyang background. Ang lalaking, ang inisyal, ay nakasulat sa tabi ng araw ng kamatayan ng kanyang ama. Isang tanong, isang nakakatakot at laso na tanong. Ang unang beses na nabuo sa kanyang isipan, isang bulong na wawasak sa kanyang mundo. Kasama ka ba niya, Marco? Ang hangin sa pantalan ay mabigat sa amoy ng alat, diesel at kalawang. Nakatayo si Marco de Silva sa loob ng isang malaki at madilim na warehouse. Ang tunog ng analon na humahampas sa mga poste sa labas ay nagsisilbing musika sa tensyonadong katahimikan. Sa harap niya, nakangisi si Victor Salazar. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Isang simpleng problema lang, Mako. Ginawa mo pang komplikado, sabi ni Victor. Ang boses ay may halong pamilyar na pang-uyam. Ang mga taong yan, dapat tinatapos agad. Hindi kinakausap. Tumingin si Marco sa mga tauhan ni Victor na nakatayo sa likuran nito. Mga lalaking ang mukha ay tila sanay na sa karahasan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa 2 lalaking nakaluhod sa sahig, nanginginig sa takot. Nahuli silang nagpupuslit ng kargamento. Sa lumang pamamalakad, dapat ay pagkain na sila ng isda ngayon. Hindi na yan ang paraan natin, Victor. Mariin at malamig na sagot ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng mamahalin niyang pantalon. Pinapanatili niyang kalmado ang kanyang boses, pero ang panga niya ay naninigas. May proseso tayo, may batas. Humalakhak si Victor. Isang tawang gumagaralgal sa loob ng warehouse. Batas? Mako, tayo ang batas. Ang mga salita ni Victor ay nanatili sa hangin, malamig, at matigas na parang bakal. Isang paalala ng mundong minana ni Marco. Isang mundong sinusubukan niyang baguhin mula sa loob. Hindi natinag si Marco. Sa isang senyas ng kanyang kamay, dalalawa sa sarili niyang tauhan ang lumapit sa mga nakaluhod. Dalin sila sa Bodega 3, isang linggong walang pagkain at tubig. Utos niya, ang boses ay hindi tumaas, pero may bigat na hindi matitinag. Pagkatapos, palayasin sila sa Maynila. Siguraduhin ninyong hindi na sila babalik. Tumingin siya ng diretso kay Victor. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Iyan ang babatas ko. Walang dugo, pero may hustisya. Kung hindi mo kayang sundin, Victor, baka ikaw ang susunod na kailangang umalis. Ang ngisi sa mukha ni Victor ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang tinging puno ng pagbabanta. Pero hindi siya sumagot. Tumalikod ito at naglakad palayo.
Kasunod, ang kanyang mga alipores. Naiwan si Marco sa katahimikan ng warehouse. Napabuntong hininga siya, ang bigat ng kanyang posisyon ay tila dumagan sa kanyang mga balikat. Ito ang buhay na pilit niyang itinatago kay Ara, ang maruming katotohanan sa likod ng kanilang perpektong paraiso. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ni Ramon Reyes ilang buwan bago ito mamatay. Nakaupo sila sa library ng mansyon, umiinom ng brandy. Alam kong hindi mo pinili ang buhay na ito, Marco, sabi ni Ramon. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na bihira niyang makita sa iba. Pero nasa iyo na ang kapangyarihan para baguhin ito. Sinusubukan ko, Tito, sagot ni Marco. Pero napakaraming demonyo sa paligid. Protektahan mo ang anak ko, sabi ni Ramon. Ang boses ay naging seryoso. Huwag mong hayaang madungisan siya ng mundong ito. Kahit na ang ibig sabihin yon ay ang pagsisinungaling sa kanya. Tumingin si Marco sa matandang lalaki. I will protect her, pangako niya, even from the truth. Ang pangakong iyon ang naging krus na pasan-pasan niya araw-araw. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang bintana na parang mga makukulay na guhit. Ang bawat metro na naglalapit sa kanya sa bahay ay naglalayo naman sa kanya sa kung sino siya kanina sa pantalan. Kailangan niyang iwan ang pagiging Mako de Silva sa labas ng kanilang tarangkahan at maging si Marco na asawa ni Ara. Paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isipan ang kanyang sasabihin. Nasa isang late meeting lang ako sa Makati. Isang kliyente galing Hong Kong. Nag-dinner kami. Simple, kapani-paniwala. Pero naalala niya ang busina ng barko. Narinig kaya ni Ara yon? Gaano kalakas? Ang pagkabalisa ay nagsimulang kumain sa kanyang kumpiyansa. Pagpasok niya sa kanilang silid-tulugan, ang lahat ay tahimik. Nakita niya si Ara na nakahiga na, nakatalikod sa kanya. Ang mahaba nitong buhok ay nakakalat sa puting unan. Ang kanyang paghinga ay malalim at pantay. Tulog na. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya kailangang magsinungaling ngayong gabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, pinipigilan ang bawat kaluskos. Umupo siya sa gilid nito at pinagmasdan ang kanyang asawa. Napakaganda, napakapayapa, ang tanging mabuti at dalisay sa kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hinaplos niya ang buhok nito. Inaalis ang ilang hibla na tumatakip sa mukha nito. Naramdaman niya ang isang biglaang pagbabago sa paghinga ni Ara, isang halos hindi mapansing pagtigil bago ito bumalik sa dati. Gising siya, nagkukunwaring tulog. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Marco. Alam niya, ramdam niya ang paradirang padahan-dahang itinatayo nito sa pagitan nila, ang kasinungalingan niya kanina sa telepono. Ang mga lihim niya, nararamdaman na niya ang mga epekto nito. Napayuko siya, ang kanyang puso ay puno ng bigat. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng pagsisisi at pag-ibig na hindi masabi. Patawarin mo ako, mahal, bulong niya sa hangin. Isang dasal na para sa sarili niya lang. Nang maramdaman niyang tumayo na si Marco at pumasok sa banyo, dahan-dahang idinilat ni Ara ang kanyang mga mata sa kadiliman.
Isang butil ng luha ang tahimik na gumulong mula sa gilid ng kanyang mata at bumagsak sa unan. Lumipas ang mga araw na tila may salaming pader sa pagitan ni Ara at Marco. Magkasama sila sa iisang bahay, natutulog sa iisang kama, pero ang kanilang mga mundo ay milya-milya ang agwat. Ang mga ngiti ni Ara ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga yakap ni Marco ay may kasamang pag-aalinlangan. Para kay Ara, ang bawat araw ay isang pagpapanggap. Ang bawat I love you ni Marco ay may kasamang tanong na, totoo ba? Ang inisyal siya ay ang inisyal sa journal. Ang kasinungalingan sa telepono. Ang mga ito ay maliliit na lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na niya kayang manatili na lang sa dilim. Kailangan niya ng sagot. Kung hindi niya ito makukuha kay Marco, hahanapin niya ito sa ibang paraan. Isang hapon, habang si Marco ay nasa opisina, nag-research si Ara online. Naghahanap siya ng pinakamahusay na private investigator sa Maynila. Isang pangalan ang laging lumalabas. Rick David. Isang dating pulis na kilala sa kanyang diskresyon at husay. Kinakabahan, tinawagan niya ito. David Investigations. Isang magaspang na boses ang sumagot. Hello, I would like to inquire about your services. Sabi ni Ara, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa may Legazpi Village, isang lugar na malayo sa mga matang nakamasid sa mundo ng mga De Silva. Pagdating ni Ara, nakita niya agad si Rick David. Nakaupo ito sa isang sulok, may edad na, payat ang katawan, at ang mga mata ay tila nakita na ang lahat. May hawak siyang dyaryo, pero alam ni Ara na pinagmamasdan siya nito mula pa sa kanyang pagpasok. Mrs. De Silva, sabi nito nang makaupo si Ara. Hindi ito tanong. Mr. David, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Diretso nitong tanong. Nag-alinlangan si Ara. Ang pagsasabi nito ng malakas ay tila ginagawa itong mas totoo. Huminga siya ng malalim. Gusto kong ipaimbestiga ang asawa ko, si Marco De Silva. Bahagyang itinaas ni Rick David ang kanyang kilay, pero walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Mayroon ba kayong partikular na gustong malaman? Gusto kong malaman kung nasaan siya at kung sino ang mga kasama niya noong gabi ng October 14, noong nakaraang taon. Inilabas ni Ara ang isang sobre. At gusto kong malaman kung ano ang Proyekto Phoenix. Kinuha ni Rick ang sobre na naglalaman ng paunang bayad at isang kopya ng pahina sa journal na may nakasulat na MDs at Proyekto Phoenix. Tiningnan niya ito. Malaki at makapangyarihang tao si Mr. De Silva, Cham. Hindi magiging madali at mura ang trabahong ito. I will pay whatever it takes, madiing sagot ni Ara. I just need the truth. Umuwi si Ara na may halong takot at pag-asa. Mayroon na siyang ginagawa. Hindi na siya isang pasibong biktima ng sitwasyon. Gabi-gabi, habang si Marco ay tulog, si Ara naman ay gising. Nakaupo siya sa lumang study room ng kanyang ama, sa harap ng journal. Sinusubukan niyang basagin ang kodigo. Isinulat niya ang mga numero, pinag-aralan ang mga simbolo. Isang gabi, habang tinititigan niya ang isang mahabang listahan ng mga alphanumeric codes, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip.
Ang kanyang ama ay isang accountant. Paano kung Paano kung ang mga ito ay hindi basta numero? Paano kung ang mga ito ay mga account number, mga shipping container number, o mga serial number? Kumuha siya ng isang lumang ledger ng kanilang lumang family business, isang maliit na trading date maliit na trading company. Inihambing niya ang format. May pagkakahawig. Isang partikular na code ang nakakuha ng kanyang pansin. PHX 772B. May PHX sa unahan. Phoenix? Sinimulan niyang isulat ang lahat ng mga code na may PHX. Habang ginagawa niya ito, isang pattern ang nagsimulang lumitaw. Ang mga petsa sa tabi ng mga code na ito ay tumutugma sa mga balita tungkol sa mga nawawalang kargamento sa pier, mga warehouse na biglang nasusunog, mga transaksyon sa bangko na biglang nawawalan ng pondo. Ang journal ay hindi lang listahan. Isa itong talaan. Isang talaan ng mga krimen. Habang lalo siyang lumalalim sa mga sikreto ng kanyang ama, lalo niyang nararamdaman ang paglayo niya kay Marco. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagtanong siya, "Marco, may kilala ka bang kumpanya o proyekto na ang pangalan ay Phoenix?" Sinubukan niyang gawing kaswal ang kanyang tono. Natigilan si Marco sa paghiwa ng kanyang steak. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay kalmado, pero may kung anong nagbago sa mga ito. "Wala." "Bakit mo natanong?" "Wala lang. May nabasa lang ako." "Siguro ibang tech company," sabi ni Marco. At ipinagpatuloy ang pagkain na para bang walang nangyari. Pero nakita ni Ara ang halos hindi mapansing paghigpit ng pagkakahawak nito sa kutsilyo. Ang isang segundong pag-iwas ng tingin. Isa na namang kasinungalingan. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi lang ito basta kasinungalingan. Isa itong pader na itinayo para itago ang isang bagay na napakalaki. Kinabukasan, tumunog ang kanyang burner phone, ang teleponong ginagamit niya para kausapin si Rick David. "Mrs. De Silva," sabi ng pamilyar na boses, "may nahanap ka na ba?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Mayroon po," kinumpirma ng records mula sa NLEX at SLEX. Noong gabi ng October 14, ang isa sa mga kotse na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Marco De Silva ay na-record ng CCTV. Papunta ito sa direksyon kung saan nangyari ang aksidente ng inyong ama. At na-record din ito pabalik, 1 oras pagkatapos ng insidente. Kinabitawan ni Ara ang hawak niyang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kahoy ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Hindi ito hinala, hindi ito inisyal sa isang journal. Ito ay ebidensya. Napahawak siya sa lamesa para suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Tumingin siya sa bintana, sa malawak at perpektong hardin ng kanilang mansyon. Ang lahat ng ganda nito ay tila isang malaking panloloko. Napatingin siya sa kanyang wedding ring, sa diamanteng kumikinang sa kanyang daliri. Dati, ito ay simbolo ng pag-ibig at pangako. Ngayon, para na itong isang posas. "Sino ka ba talaga, Marco?" Bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay puno ng takot at pait. Ang tanong na dati, isang bulong lang, ay isa na ngayong sigaw sa loob ng kanyang isipan. Ang bigat ng katotohanang natuklasan ni Ara ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib.
Sa araw, pinipilit niyang maging normal. Ngumingiti siya kay Marco. Tinatanong ang araw nito. Pero sa likod ng kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kotse ni Marco malapit sa lugar kung saan namatay ang kanyang ama. Si Marco naman, hindi manhid. Ramdam niya ang yelo sa pagitan nila. Napapansin niya ang biglaang pagtahimik ni Ara kapag pumapasok siya sa isang silid. Napapansin niya ang pag-iwas nito ng tingin, at ito ang labis na ikinababahala niya. May problema ba, mahal? Tanong niya isang gabi habang nakahiga sila. Ang distansya sa pagitan nila sa kama ay tila isang malawak na karagatan. Wala, pagod lang, sagot ni Ara. Isang sagot na naging karaniwan na. Hindi na nangulit si Marco, pero hindi siya tanga. Kinabukasan, inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security head, si Leo. May napapansin akong kakaiba kay Ara, sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso habang nakatingin sila sa mga CCTV monitor sa kanyang high-tech na home office. Gusto kong malaman kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Walang makakaalam nito, Leo. Maging ang anino mo, hindi dapat makita. Maliwanag? Yes, sir, sagot ni Leo. Isang taong sanay sa mga utos na may dalang bigat. Hindi nagtagal, natuklasan ni Leo ang tungkol kay Rick David. Isang hapon, ipinakita niya kay Marco ang mga litrato. Si Ara na nakikipag-usap sa isang lalaki sa isang coffee shop. Nang makita ni Marco ang mukha ni Rick David, isang kilalang private investigator, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang puso. Nag-iimbestiga si Ara. Nag-iimbestiga siya tungkol sa kanya. Ang kinatatakutan niyang mangyari ay nagsisimula ng magkatotoo. Ngunit, bago pa man niya maisip kung paano haharapin si Ara, isang mas malaking problema ang lumitaw. Isang malaking charity ball ang ginanap sa isang 5-star hotel sa Makati. Ito ang uri ng event na kailangan nilang daluhan. Isang gabi ng mga pekeng ngiti at mga usapang negosyo na nakabalot sa pagtulong. Maganda si Ara sa suot niyang emerald green gown. Napakaganda na sa isang sandali, halos makalimutan ni Marco ang lahat. Ngunit nang hawakan niya ang kamay nito para alalayan, naramdaman niya ang panlalamig nito. You look beautiful, bulong ni Marco. Thank you, sagot ni Ara. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang kinakausap ni Marco ang isang senador, nawala sa paningin niya si Ara. Nilibot niya ang kanyang tingin sa buong ballroom at natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo, malapit sa French windows, nakikipag-usap si Ara kay Victor Salazar. Nakita ni Marco kung paano ngumiti si Victor, kung paano ito tumango na para bang puno ng simpatiya. Nakita niya ang paraan ng pakikinig ni Ara, ang ekspresyon ni Fern nito na puno ng atensyon. Isang ahas ang kumakausap sa kanyang asawa. Mabilis siyang nagpaalam sa senador at tinungo ang direksyon nila. Isang malaking kawalan si Tito Ramon. Narinig niyang sinasabi ni Victor kay Ara habang papalapit siya. He was a man of integrity, masyadong matuwid para sa isang mundong baluktot. Ang mga salita ay puno ng paggalang, pero alam ni Marco ang lason na nakatago sa likod ng mga ito. Victor, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado pero matigas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ni Ara, isang kilos ng pag-aari at pagbababala.
Hindi ko alam na magkaibigan na pala kayo ng asawa ko. Ngumiti si Victor, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mako, nagbibigay lang ako ng aking late condolences. Ngayon ko lang nagkaroon ng pagkakataon. Tapos na ang pagkakataon mo, sagot ni Marco. Hinila niya ng bahagya si Ara. Excuse us. Dinala niya si Ara palayo sa mga mata ng mga tsismoso. Pero naramdaman niya ang pagpupumiglas nito. Ano ba, Marco? Nakikipag-usap lang ako. Galit na bulong ni Ara. Hindi mo kilala ang taong yon, Ara. He's dangerous. Bakit? Dahil ba may alam siya na ayaw mong malaman ko? Natigilan si Marco sa sinabi ni Ara. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Bago pa siya makasagot, hinarap na siya ni Victor sa banyo ng mga lalaki. Anong laro ito, Victor? Tanong ni Marco. Isinandal niya si Victor sa pader. Tumawa lang si Victor, walang bakas ng takot. Wala akong ginagawa. Ang asawa mo ang lumapit sa akin. Mukhang may mga tanong siya na ikaw lang ang makakasagot. Pero dahil ayaw mo, siguro naghahanap siya ng ibang mapagtatanungan. Hinigpitan ni Marco ang kanyang pagkakahawak. Layuan mo siya. Bakit, Marco? Ngumisi si Victor. Ang kanyang mga mata ay nangaasar. Natatakot ka ba na malaman niya ang katotohanan? Anong katotohanan? Ang katotohanan na si Ramon Reyes ay namatay dahil sa iyo. Dahil sa kahinaan mo. Dahil sa proyekto Phoenix ninyo na pareho ninyong ikinapahamak. Binitiwan ni Marco si Victor na para bang napaso. Paano nalaman ni Victor ang tungkol sa proyekto Phoenix? Ang sikretong iyon ay sa pagitan lang niya at ni Ramon. Maliban na lang kung mayroon pang ibang nakakaalam. Isang traidor. Naglakad si Marco palabas ng banyo. Ang isip ay gulong-gulo. Hindi na lang ito tungkol sa pag-iimbestiga ni Ara. Hindi na lang ito tungkol sa mga kasinungalingan niya. May isang taong gumagalaw sa dilim, isang taong sinisirang dahan-dahan ang pundasyon ng kanyang buhay. At ang taong iyon ay ginagamit na ngayon ang pinakamalaki niyang kahinaan laban sa kanya, si Araceli. Ang biyahe pauwi mula sa charity ball ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Ara ay nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang yung mga ilaw ng syudad na dumadaan. Ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Ang mga salita ni Victor Salazar ay umuukit sa kanyang isipan. Masyadong matuwid para sa isang mundong baluktot. Si Marco naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumilitaw. Ang pag-uusap nila ni Victor ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Natatakot ka ba na malaman niya ang katotohanan? Pagdating nila sa mansyon, walang nagsalita. Dumiretso si Ara paakyat sa kanilang silid, habang si Marco ay naiwan sa ibaba. Kumuha ng isang baso ng whiskey at umupo sa dilim ng sala. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng plano. Ngunit ang isip niya ay napupuno ng mukha ni Ara. Isang mukhang puno ng sakit at pagdududa. Hindi niya kayang tiisin ito. Umakyat siya sa kanilang silid. Naabutan niya si Ara na nag-aalis ng kanyang mga alahas sa harap ng salamin. Ang emerald green na gown ay lalong nagpapatingkad sa kanyang kaputian. Ngunit ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikita. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco. Isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi lumingon si Ara.
Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Marco. Pagod na ako. Pagod ka na ba talaga, Ara? O sumusuko ka na? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Doon na lumingon si Ara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit na matagal na niyang itinatago. Sumusuko? Paano ako susuko sa isang bagay na hindi ko na maintindihan? Sa isang taong hindi ko nakilala? Ang mga salita ay tumama kay Marco, ngunit hindi siya umatras. Kilala mo ako, Ara. Ako pa rin to. Talaga ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ang Marco na kilala ko ay hindi nagsisinungaling tungkol sa kung nasaan siya. Ang Marco na kilala ko ay hindi itatago sa akin ang mga bagay na may kinalaman sa pagkamatay ng sarili kong ama. Ginagawa ko to para protektahan ka. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Protektahan ako? O protektahan ang sarili mo? Ganting sigaw ni Ara. Lumapit siya. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Dala ng kanyang emosyon, kinuha niya ang folder na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Ang report mula kay Rick David. Inihagis niya ito sa dibdib ni Marco. Ipaliwanag mo yan, hamon niya. Ang boses ay nanginginig. Ipaliwanag mo kung bakit ang kotse mo ay nasa lugar kung saan namatay si Papa. Ipaliwanag mo sa akin ang Proyekto Phoenix. Ipaliwanag mo ang lahat ng kasinungalingan mo, Marco. Binuksan ni Marco ang folder. Nakita niya ang mga litrato ng kanyang kotse mula sa CCTV. Nakita niya ang mga nota ni Ara. Naramdaman niyang gumuho ang mundong pilit niyang itinatayo. Ara, hindi mo naiintindihan. Iyon na nga ang problema. Marco, hindi ko naiintindihan dahil ayaw mong ipaintindi sa akin. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Anong tinatago mo? Na may kinalaman ka sa pagkamatay niya? Na ikaw ang hindi niya kayang tapusin ang salita. Masyadong masakit. Hindi! Sigaw ni Marco. Ang sakit sa boses niya ay higit pa sa galit. Hindi ko gagawin yon. Mahal ko ang ama mo. Kung ganon, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ko kaya. Bakit? Dahil pinoprotektahan kita. Ang sigaw ni Marco ay puno ng desperasyon. Isang sigaw ng isang taong nasa bingit na ng bangin. Kung malalaman mo ang totoo, mapapahamak ka. Hindi mo alam kung anong klaseng mga tao ang mga kinakalaban ko. Ang silid ay napuno ng kanilang mabibigat na paghinga. Ang galit ay naroon, ngunit sa ilalim nito, may mas malalim na emosyon, takot, sakit, at isang pag-ibig na nasusugatan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng salita. Hinawakan ni Marco ang mukha ni Ara. Ang kanyang mga hinlalaki ay pinupunasan ang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Tinitigan niya ito sa mata, na para bang sinusubukang iparating sa pamamagitan ng kanyang mga mata ang lahat ng hindi masabi ng kanyang mga labi. At pagkatapos, hinalikan niya ito. Hindi ito isang malambing na halik. Ito ay isang halik na puno ng galit, ng desperasyon, ng pagnanasa at ng sakit. Isang halik na nagsasabing, patawarin mo ako at huwag mo akong iwan ng sabay. Sumagot si Ara sa halik, ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa damit ni Marco. Na para bang siya ay isang taong nalulunod at ito ang tanging salbabida. Ang lasa ng kanilang mga luha ay naghahalo sa kanilang mga labi. Isang mapait na paalala ng pader sa pagitan nila. Ang kanilang mga damit ay naging hadlang. Ang kanilang mga katawan
ay naghahanap ng pamilyar na init sa gitna ng lamig ng kanilang mga problema. Ngunit kahit sa kanilang pag-iisa, ramdam nila ang distansya. Ang bawat haplos ay may kasamang tanong. Ang bawat halik ay may lasanggen, selos, at hinala. Matapos ang lahat, nakahiga silang magkatabi, hindi nag-uusap. Ang init ng kanilang mga katawan ay naroon, ngunit ang init ng kanilang mga puso ay wala na. Unang tumayo si Ara. Kinuha niya ang kanyang roba at isinuot ito. Nakatayo siyang nakatalikod kay Marco, nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Kailangan ko ng espasyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Bumangon si Marco. Ara, please. Kailangan kong umalis muna. Pagpapatuloy niya, hindi pa rin lumilingon. Kailangan kong mag-isip. Dito muna ako sa lumang bahay namin. Walang nagawa si Marco. Alam niyang kapag pinilit niya, lalo lang itong lalayo. Napanood na lang niya si Ara na kumuha ng isang maliit na bag, naglagay ng ilang damit, at naglakad palabas ng silid nang hindi man lang siya tinitingnan. Naiwan si Marco na mag-isa sa malawak na silid. Ang amoy ni Ara ay nanunuot pa rin sa hangin. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang lumang bahay ng mga Reyes ay naging kanlungan at kulungan ni Araceli. Dito, malaya siyang umiyak nang walang nakakakita. Malaya siyang mag-isip nang walang mga matang mapanghusga ni Marco. Ngunit dito rin, siya ay nag-iisa kasama ang kanyang mga demonyo, ang mga alaala ng kanyang ama at ang multo ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Lumipas ang 2 araw. Walang tigil ang pagtawag at pag-text ni Marco. Mga mensaheng puno ng pag-aalala at pakiusap. Ara, please come home. Mag-usap tayo. I'll tell you everything. Just please, come back. I love you. Huwag mong kalimutan yan. Hindi niya sinasagot ang mga ito. Paano siya uuwi sa isang bahay na itinayo sa mga kasinungalingan? Paano siya makikipag-usap sa isang taong hindi niya alam kung dapat pa bang pagkatiwalaan? Isang hapon, habang nakaupo siya sa study room ng kanyang ama, tinititigan ang walang saysay na mga numero sa journal. Isang delivery man ang kumatok sa pinto. May dala itong isang plain na brown envelope para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala. Sino po ang nagpadala? Tanong ni Ara. Pinaiwan lang po sa amin, ma'am. Confidential daw po. Sagot ng delivery man bago umalis. Dinala ni Ara ang sobre sa loob. Ang puso niya ay kumakabog. Pinunit niya ito. Sa loob, may lamang isang USB flash drive at isang luma, maliit na cassette tape player na may tape na nasa loob na. Mayroon ding ilang mga nakaprint na litrato. Umupo siya sa lamesa. Nanginginig ang mga kamay na tiningnan niya ang mga litrato. Ang unang litrato ay malabo, tila kuha mula sa malayo at sa gabi. Ngunit malinaw pa rin kung sino ang mga nasa larawan. Si Marco nakatayo sa tabi ng isang itim na van sa isang madilim na eskinita. May kausap siyang isang lalaking nakatalikod, isang lalaking may kaduda-dudang hitsura. Iniaabot ni Marco sa lalaki ang isang itim na briefcase. Pinagmasdan ni Ara ang petsa na nakaprint sa ibabang sulok ng litrato. October 14, ang gabi kung kailan namatay ang kanyang ama. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod may sulat kamay. Pier 18. 9 ang pier. Ang lugar kung saan narinig niya ang busina ng barko
nang tawagan niya si Marco, ang lugar kung saan malapit ang pinangyarihan ng aksidente. Nanginginig, ipinasok niya ang USB sa kanyang laptop. Isang video file lang ang laman nito. Pinlay niya. Ito ang video version ng litrato. Malayo at magalaw ang kuha, ngunit kitang-kita ang pag-aabutan ng briefcase. Walang audio, tanging ang tahimik na pagtataksil na nagaganap sa screen. Isinara niya ang laptop. Hindi niya na kayang panoorin pa. Ang huling laman ng sobre ay ang cassette player. Para itong isang bagay mula sa nakaraan. Inilagay niya ang headphones sa kanyang tainga, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang play. Isang mahinang hiss ang una niyang narinig. Tapos ay mga boses. Nag-uusap sila. Ang isang boses ay hindi niya kilala, magaspang at mababa. Ang isa pa, "Sigurado ka na ba rito, Mako? Malaking bagay ito." Ang boses ni Marco ang sumagot, malinaw at hindi maipagkakaila. "Wala na tayong atrasan. Masyado na siyang maraming alam. Nakakasagabal na siya sa plano. May static. Tila may bahaging nawawala o sadyang pinutol." "Anong gagawin natin sa kanya?" tanong ng hindi kilalang boses. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. At pagkatapos, ang boses ng kanyang asawa, malamig at desidido, na nagsabi ng mga salitang wawasak sa kanyang mundo. "Kailangan na nating tapusin ito. Tapusin ito. Tapusin ito. Tapusin ito." Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang bangungot. Tinanggal niya ang headphones, tila napapaso. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabagal na para bang tumigil na rin ito. Ito na. Ito na ang katotohanan. Ang kanyang Marco, ang kanyang Mako, ang lalaking nangako na proprotektahan siya. Ang lalaking hinalikan siya na para bang siya ang buong mundo nito. Ang lalaking iyon, inutos niya ang pagkamatay ng sarili niyang ama. Hindi na niya napigilan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang pusong tuluyang nabasag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay pisikal, na para bang may isang tunay na kamay na dumudurog sa kanyang puso. Napasubsob siya sa lamesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pag-iyak. Ibinuhos niya ang lahat. Ang pag-ibig, ang pagdududa, ang galit, at ngayon, ang sukdulang pagkawasak. Ang pag-asa na mali siya, na may ibang paliwanag, ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at madilim na kasiguraduhan. Si Marco, ang kanyang asawa, ang pumatay sa kanyang ama. Ang mundo ni Araceli, ang kanyang perpektong paraiso na matagal nang may mga bitak, ay tuluyan ng gumuho. At siya ay naiwang nakaluhod sa gitna ng mga durog na piraso nito. Nag-iisa sa dilim. Tumunog ang kanyang personal na cellphone. Tiningnan niya ang screen. Mako is calling, tinitigan niya ang pangalan. Ang larawan nilang dalawa na masayang magkayakap. Isang imahe mula sa isang buhay na hindi na kailanman maibabalik. Isang kasinungalingan. Ang pag-ibig na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas mapait. Pagkasuklam. Sa isang kilos ng biglaang galit, pinindot niya ang decline. At pagkatapos, ibinato niya ang telepono sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen ay sumabay sa tunog
ng kanyang nagkapira-pirasong puso. Call declined. Ang dalawang salita sa screen ng telepono ni Marco ay tila mas matalim pa kaysa sa anumang bala. Tumama ito ng diretso sa kanyang puso. Sinubukan niyang tawagan ulit. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Ibinaba niya ang telepono. Unavailable. Pinatay niya. O mas masahol pa, binlock siya. Isang ungol ng bigong galit ang kumawala mula kay Marco. Sa isang iglap, ang mamahalin niyang smartphone ay lumipad at sumalpok sa pader, nagkandurog-durog sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin at plastik ay umalingaw-ngaw sa tahimik at malawak na sala. Hindi niya na alam ang gagawin. Ang lahat ng kapangyarihan niya, ang lahat ng yaman, ang lahat ng kontrol na hawak niya sa kanyang mundo, lahat ay walang silbi kung hindi niya kayang abutin ang sarili niyang asawa. Hinilamos niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niya kung sino ang may kasalanan nito. Hindi si Ara, hindi siya, si Victor. Parang isang lason, si Victor Salazar, na dahan-dahang kumakalat, sinisira ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya, at kailangan na itong matigil. Kinabukasan, ipinatawag ni Marco ang kanyang pinakaloob na mga tauhan sa kanyang home office. Si Leo ang kanyang security head at dalawa pang lalaki na ang katapatan ay nasubukan na ng panahon at panganib. Anong plano, sir? Tanong ni Leo. Habang si Marco ay nakatalikod sa kanila, nakatingin sa bintana kung saan matatanaw ang hardin na paboritong lugar ni Ara. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang maskara para sa nagngangalit na bagyo sa kanyang loob. Bawat galaw ni Victor, bawat transaksyon, bawat tawag. Gusto kong malaman kung ano ang kinakain niya sa almusal, kung anong kulay ng medyas ang suot niya. I-monitor ninyo siya 24/7. Walang puwang para sa pagkakamali. Masusunod, sir, sagot ni Leo. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para maalis siya sa organisasyon. Isang bagay na hindi niya matatakasan. Isang bagay na magpapakita sa lahat kung sino talaga siya. Tumingin si Marco sa kanila. Ang kanyang mga mata ay madilim at mapanganib. Laro ng mga leon ito. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na siya makakatayo. Nagsialisan ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Marco sa katahimikan. Napatingin siya sa kanyang lamesa, sa isang silver-framed na litrato. Isang larawan ni Ara, kuha noong kanilang honeymoon. Nakangiti ito, ang mga mata ay kumikinang sa saya, walang bahid ng sakit o pagdududa. Ang Ara na iyon ang pinoprotektahan niya. Ang Ara na iyon ang dahilan ng lahat. Kinuha niya ang litrato. Pinoprotektahan kita, bulong niya sa kanyang isipan. Pero sa pagprotekta ko, ako pa yata ang sumisira sa'yo. Isang malalim na pagsisisi ang bumalot sa kanya. Sana pala, sinabi na niya, ang lahat mula pa sa simula. Sana pala nagtiwala siya sa lakas ni Ara na harapin ang katotohanan. Ngunit huli na, ang laro ay nagsimula na at kailangan na niya itong tapusin para sa kanilang dalawa. Makalipas ang isang araw habang nasa gitna siya ng pag-aaral ng mga financial reports na nakuha ni Leo mula sa isang source sa loob ng kampo ni Victor. Tumunog ang kanyang encrypted na telepono. Si Leo. Sir, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay apurado.
May nakuha kaming impormasyon. Isang malaking shipment. Hindi dumaan sa regular na channel. Darating bukas ng gabi sa isang private airstrip sa Pampanga. Mukhang ito na yon. Ito na ang ebidensyang hinihintay natin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang kislap ng pag-asa ang naramdaman ni Marco. Ito na, ang pagkakataon para patunayan na si Victor ang tunay na kaaway. Ang pagkakataon para linisin ang lahat ng gulo. Pagkatapos nito, pupuntahan niya si Ara. Luluhod siya kung kinakailangan. Sasabihin niya ang lahat at itatayo nilang muli ang kanilang nasirang mundo. Good, ihanda ang lahat, utos ni Marco. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Siguraduhin ninyong walang makakatakas. Nang biglang may isa pang tawag na pumasok sa kabilang linya. Isang numero na hindi niya kilala. Ngunit kinutuban siya. Sinagot niya ito. Hello? Sir Marco? Boses ng isa sa mga tauhan niya na nakabantay sa labas ng lumang bahay ng mga Reyes. Bakit? Sir, si Ma'am Ara, umalis po ng bahay. Sinusundan po namin siya ngayon. Napatayo si Marco. Saan siya papunta? Nagkaroon ng sandaling pag-aalinlangan sa kabilang linya bago sumagot ang tauhan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sir, hindi po kami sigurado, pero ang address na inilagay niya sa Waze, papunta po siya sa opisina ni Victor Salazar. Ang pag-asa na naramdaman ni Marco kanina ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig, nakakakilabot na takot. Hindi maaari. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng plano laban kay Victor. Ang tanging natira ay ang imahe ni Ara. Maganda, matapang, at walang kamalay-malay na naglalakad papasok sa bibig ng leon. Ang galit ay isang malakas na sandata. Binigyan nito si Araceli ng lakas na magmaneho papunta sa tore ng opisina ni Victor Salazar sa Bonifacio Global City. Ang bawat pag-apak niya sa silinyador ay may kasamang pag-alaala sa boses ni Marco sa tape. Kailangan na nating tapusin ito. Ang galit din ang nagbigay sa kanya ng tapang na maglakad papasok sa makintab na labi na para bang isa siyang reyna na may misyon at hindi isang babaeng durog ang puso. Sa kanyang isipan, simple lang ang plano. Kung si Marco ang nagpapatay sa kanyang ama at si Victor Salazar ang mortal na kaaway nito, kung gayon, ang kaaway ng kanyang kaaway ay kanyang kaibigan. Gagamitin niya ang nalalaman niya, ang journal, ang Proyekto Phoenix para tulungan si Victor na pabagsakin si Marco. Ito ang kanyang hustisya. Ito ang kanyang paghihiganti. Nandito ako para kay Mr. Salazar, sabi niya sa receptionist. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, taliwas sa nagngangalit na bagyo sa kanyang loob. Sabihin mong si Araceli de Silva. It's urgent. Hindi nagtagal, pinapasok siya sa opisina ni Victor sa pinakatuktok na palapag. Ito ay isang silid na sumisigaw ng kapangyarihan. Mga pader na salamin na may tanawin ng buong syudad, mga mamahaling kasangkapan at isang malaking abstract painting na tila gawa sa dugo at ginto. Nakatayo si Victor malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon, isang ekspresyon ng kunwari pagkagulat at pag-aalala ang nasa kanyang mukha. Ara, what a surprise! May problema ba? Mayroon, diretsong sagot ni Ara. Lumapit siya at inilapag ang isang folder sa ibabaw
ng makintab na lamesa ni Victor. At sa tingin ko, pareho tayong makikinabang dito. Binuksan ni Victor ang folder. Sa loob, naroon ang mga kopya ng ilang pahina mula sa journal ng kanyang ama. Ang mga pahinang naglalaman ng mga coded na transaksyon at ang pangalang Proyekto Phoenix. Alam ko na ang lahat, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay may halong pait. Alam ko na ang ginawa ni Marcos sa ama ko. Alam kong ginawa niya yon para protektahan ang mga sikreto ng proyektong ito. Tiningnan ni Victor ang mga papel pagkatapos ay tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. I'm so sorry, Ara. Hindi ko masabi sa'yo nung huli tayong magkita. Masyadong mapanganib. Ngayon, wala na akong pakialam sa panganib, madiing sabi ni Ara. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya. Tulungan mo ako, Victor. Alam kong gusto mo rin siyang pabagsakin. Gamitin natin ito. Umupo si Victor sa kanyang swivel chair. Pinag-aralan si Ara na para bang isang pyesa sa isang chessboard. Alam mo, Ara, tama ka. Matagal ko nang gustong itama ang mga mali sa organisasyon. Si Marco, masyado siyang naging malambot. At dahil sa kalambutan na yon, may mga taong nadadamay. Tumango siya, tinitigan ang mga papel. Kawawang Ramon, masyado siyang mabuting tao para sa mundong ito at para kay Marco. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Ara. Gusto niyang umalis sa Proyekto Phoenix. Nalaman niya kung gaano ito karumi. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan siyang patahimikin ni Marco. Ang mga salita ni Victor ay tumagos sa puso ni Ara. Kinukumpirma ang pinakamasakit na teorya sa kanyang isipan. Napapikit siya. Ang sakit ay sariwa pa rin. So tutulungan mo ba ako? Tanong ni Ara. Idinilat ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon. Ngumiti si Victor. Isang ngiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ngiti ng pakikiramay. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Siyempre, tutulungan kita, sabi niya, tumayo at dahan-dahang lumapit kay Ara. Ang kanyang presensya ay biglang naging mabigat at nakakatakot. Pero sa tingin ko ay kailangan mo munang maintindihan kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Natigilan si Ara sa pagbabago ng kanyang tono. May mali. Ang Proyekto Phoenix, pagpapatuloy ni Victor, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Ay hindi proyekto ni Marco. Proyekto namin yon ni Ramon. Napakunot ang noo ni Ara. Ano? Ang ama mo ay isang henyo, pero duwag siya. Nang malaman niya kung gaano kalaki ang operasyon, gusto niyang umatras. Gusto niyang isumbong ang lahat kay Marco. At iyon, huminto si Victor. Ang kanyang mukha ay 1 metro na lang ang layo sa mukha ni Ara. Ay isang bagay na hindi ko mapapayagan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nanigas. Nagsimula siyang umatras. Hindi, totoo yan. Si Marco? Oo, ang dakilang tagapagligtas. Tumawa si Victor. Ang ebidensya laban sa kanya, ang litrato, ang tape, regalo ko yun sa'yo, Ara. Isang maliit na tulak para tuluyan ka ng maniwala sa kasinungalingang gusto kong paniwalaan mo. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. Ginamit siya. Isa siyang tau-tauhan sa laro ni Victor. Kaya ngayon, sabi ni Victor,
Ang ngiti ay nawala na, napalitan ng isang tingin kasing lamig ng yelo. May dalawa kang pagpipilian, manahimik ka at mabuhay o magsalita ka at sumunod sa iyong ama. Hinawakan ni Victor ang braso ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Ang lakas niya ay nakakatakot. Mag-ingat ka, Ara, bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit at may amoy ng kasamaan. Baka kung anong nangyari sa ama mo, mangyari rin sa'yo. Binitiwan niya ito ng biglaan. Napaurong si Ara na tumba sa isang silya, ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Ang galit na sandata niya kanina ay nawala na, napalitan ng purong sukdulang takot. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng opisina, palayo sa demonyong nakangiti sa likuran niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Pagdating niya sa elevator, pagpasok niya sa kanyang kotse, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya maipasok ang susi. Ang mundo niya ay gumuho na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masahol. Dahil sa paghahangad niya ng hustisya, inilagay niya ang kanyang sarili sa bibig ng panganib. At ngayon, wala na siyang mapagkakatiwalaan. Wala na siyang kakampi. Hindi si Marco na pinaniwalaan niyang pumatay sa kanyang ama. At lalong hindi si Victor na ngayon ay alam na niyang siyang tunay na halimaw. Siya ay nag-iisa, ganap na nag-iisa at walang kalaban-laban sa isang mundong puno ng mga leon. Ang pagmamaneho ni Ara palayo sa opisina ni Victor ay isang malabong panaginip ng takot. Ang mga busina ng sasakyan, ang mga ilaw ng trapiko, ang mga tao sa kalsada, lahat ay tila nasa likod ng isang makapal na salamin. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang boses ni Victor, umuulit-ulit sa kanyang isipan. Baka kung anong nangyari sa ama mo, mangyari rin sa'yo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang bahay ng kanyang mga magulang ay hindi naligtas. Alam na ito ni Victor. Ang kanilang mansyon, paano siya babalik doon sa lalaking pinagdudahan at tinalikuran niya? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang itim na SUV ang humarang sa kanyang daan, pumipilit sa kanyang huminto sa gilid ng isang hindi pamilyar na kalsada. Bumukas ang pinto ng SUV. Lumabas si Marco. Ang puso ni Ara ay tumalon sa takot. Si Marco, si Victor. Pareho na lang sila sa isipan niya ngayon. Mga lalaking parte ng isang mundong hindi niya maintindihan. Tinangka niyang iatras ang kotse, ngunit huli na. Nasa tabi na ng kanyang bintana si Marco, kumakatok ng malakas. Ara, buksan mo to. Ara, please. Nanginginig, umiling si Ara. Umalis ka, layuan mo ako. Ang mukha ni Marco ay puno ng desperasyon. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Please, Ara, nasa panganib ka. Ang salitang panganib ay nagpabalik sa alaala niya kay Victor. Ang takot na naramdaman niya kanina ay bumalik ng may doble-dobleng lakas. Sa isang iglap, hindi na niya alam kung sino ang mas dapat katakutan. Sa huli, dahil sa pagod at kawalan ng pag-asa, binuksan niya ang pinto. Hinila siya ni Marco palabas ng kotse, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang desperado. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Ara, pinipilit siyang tumingin sa kanya. Bakit ka pumunta kay Victor? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pinaghalong galit at takot.
Bitiwan mo ako! Sigaw pabalik ni Ara. Sinusubukang kumawala. Pare-pareho lang kayo. Mga sinungaling. Mga mamamatay tao. Ang mga salita ay tumama kay Marco at sa isang sandali, ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng purong sakit. Iyon ba talaga ang tingin mo sa akin, Ara? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos ng lahat, naniniwala ka pa rin na kaya kong gawin yon? Ang sakit sa boses nito ay tumagos sa pader ng takot ni Ara. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang pagsisisi, ang pag-ibig na pilit niyang kinalimutan. Anong gusto mong paniwalaan ko, Marco? Sumbat niya. Ang mga luha ay nagsimula na namang tumulo. Yung litrato, yung tape, o yung mga kasinungalingan mo? Ang katotohanan, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay desperado. Hayaan mo akong sabihin sa'yo ang totoong katotohanan. Dinala niya si Ara sa loob ng kanyang SUV kung saan mas pribado. Walang umimik sa loob ng ilang minuto. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga. Ang Proyekto Phoenix, panimula ni Marco, tinitingnan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa manibela. Hindi ito tungkol sa kasamaan, Ara. Ito ay tungkol sa paglilinis. Nagsimula kami ng papa mo para dito. Para kolektahin ang lahat ng ebidensya laban sa mga tulad ni Victor. Para baguhin ang organisasyon mula sa loob. Para gawin itong mas ligtas para sa'yo. Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang hindi pa nakikita ni Ara dati. Ang gabi kung kailan namatay si papa mo, magkasama kami. Papunta kami sa isang tagpuan para kunin ang huling piraso ng ebidensya laban kay Victor. Pero naunahan niya kami. It was an ambush, Ara. Hindi iyon aksidente. Pinlano yon para sa aming dalawa. Hinubad ni Marco ang kanyang coat at pagkatapos ay ang kanyang damit. Itinaas niya ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang mahaba at pangit na peklat na bumabagtas sa kanyang likuran. Nakaligtas ako, pero si papa mo, hindi na niya natuloy, ang boses niya ay nabasag. Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa sakit ng alaala. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang lahat. Ang peklat, ang sakit sa boses ni Marco. Bakit hindi mo sinabi? Bulong niya. Dahil nangako ako sa kanya. Sagot ni Marco, muling tumingin kay Ara, ang mga mata ay namumula. Nangako akong poprotektahan kita. Kung nalaman ni Victor na buhay ako at alam mo ang tungkol sa Proyekto Phoenix, hindi siya titigil hanggat hindi kanya napapatahimik. Kaya, kinailangan kong itago ang lahat. Kinailangan kong palabasin na isa lang itong simpleng car accident. Kinailangan kong magsinungaling sa'yo kahit na ang ibig sabihin noon ay kamuhian mo o ako. Mas gugustuhin kong kamuhian mo o ako at mabuhay kaysa mahalin mo o ako at mamatay. Binuksan ni Marco ang glove compartment. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Mas makapal pa kaysa sa journal ni Ara. Ito ang Proyekto Phoenix. Ang totoong Proyekto Phoenix. Ang mga ebidensyang itinago ko. Ang mga ebidensyang handa nang tapusin ni papa mo. Kinuha ni Ara ang folder. Binuksan niya. Nakita niya ang mga dokumento, mga bank statement, mga litrato, mga testimonya. Nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama sa tabi ng sulat kamay ni Marco.
nagtutulungan, magkakampi. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang peklat ni Marco, ang sakit sa kanyang boses, ang mga kasinungalingan para protektahan siya, ang totoong laman ng Proyekto Phoenix, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang katotohanan, sa wakas, ay nasa harap na niya. At masakit ito, oo, pero hindi sa paraang inakala niya. Ang sakit ay nagmula sa pagsisisi, sa pagdududa niya, sa pagtalikod niya sa lalaking handang isakripisyo ang lahat, maging ang pagmamahal niya para lang sa kanyang kaligtasan. Tumingin siya sa peklat ni Marco. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Lahat ng ito para protektahan ako? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng hindi makapaniwalang pag-unawa. Tumango si Marco, isang luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Ara sa pagitan nila ay gumuho. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita niya ulit ang lalaking minahal niya. Ang kanyang Marco, ang kanyang Mako, ang kanyang bayani na nagtago sa likod ng maskara ng isang kontrabida. Ang katahimikan sa loob ng SUV ay hindi na katahimikan ng pag-aalinlangan, kundi ng isang malalim na pag-unawa. Ang mga luha ni Ara ay patuloy pa ring dumadaloy, ngunit hindi na ito luha ng sakit at galit. Ito ay luha ng pagsisisi at isang bumabalik na pag-ibig. Hinawakan niya ang kamay ni Marco na nakapatong pa rin sa manibela. Mahigpit, mainit, totoo. Patawarin mo ako, bulong niya. Patawarin mo ako, Marco, sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Ginantihan ni Marco ang paghawak sa kanyang kamay. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Ara. Ako ang nagtago sa'yo ng katotohanan. Ako ang dapat humingi ng tawad. Tumingin sila sa isa't isa, at sa pagkakataong ito, wala ng pader. Wala ng kasinungalingan. Tanging 2 taong sinubok ng tadhana na ngayon ay handa ng harapin ang mundo ng magkasama. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Ara, ang boses ay mas matatag na. Alam na ni Victor na alam ko na, hindi siya titigil. Hindi nga, sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa malambot na pagtingin ay naging matalas at desidido. Kaya uunahan na natin siya. Umuwi sila sa mansyon, ngunit hindi para magpahinga. Ang kanilang malawak na dining table ay naging isang war room. Ikinatag ni Ara ang journal ng kanyang ama. Inilatag ni Marco ang lahat ng dokumento mula sa Proyekto Phoenix. Sa unang pagkakataon, ang 2 piraso ng puzzle ay pinagsama. Habang pinag-aaralan ni Marco ang mga transaksyon at mga pangalan, si Ara naman ay nakatuon sa mga kodigo at personal na tala ng kanyang ama. Si Papa, may sarili siyang sistema. Sabi ni Ara, itinuturo ang isang serye ng mga numero sa journal. Hindi lang ito basta accounting. May mga pattern. Tignan mo, ang bawat transaksyon na may kaugnayan kay Victor ay laging nagtatapos sa numerong 66. At ang mga petsa tumutugma sa mga kaarawan ng mga miyembro ng pamilya ni Victor. Ginawa niya itong personal. Napatingin si Marco sa kanya, puno ng paghanga. You're brilliant, katulad ka ng ama mo. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Sana lang nalaman ko ito ng mas maaga. Ang mahalaga, alam na natin ngayon, sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang pisngi.
Magkasama tayo dito. Nagpatuloy sila hanggang madaling araw. Kape at determinasyon ang nagpatuloy sa kanila. Nakita ni Ara ang isang side ni Marco na hindi pa niya nakikita dati. Ang leader, ang strategist. Nakita naman ni Marco ang isang Ara na hindi lang basta isang magandang asawa. Isang babaeng matalino, matapang, at may analytical na isip na namana sa kanyang ama. Natuklasan nila ang plano ni Victor. Ang shipment na darating sa Pampanga ay hindi lang basta kontrabando. Ito ay isang shipment ng mga high-grade military weapons. Ang bayad para dito ay dadaan sa isang serye ng mga dummy accounts na nakapangalan sa mga taong matagal nang patay. Isang paraan para linisin ang pera. At ang pinakahuling piraso ng puzzle na natuklasan ni Ara mula sa isang halos hindi mababasa na nota ng kanyang ama. Ang final transfer ay mangyayari sa pamamagitan ng isang account na nakapangalan kay Marco de Silva. Son of a bitch, mahinang mura ni Marco. He's framing me. Kung mahuli ang shipment, ako ang ituturong may-ari. Pero may paraan para baliktarin ito, sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang ideya. Sabi ni Papa dito, ang sistema ng bangko na ginagamit ni Victor ay may fail-safe. Isang oras bago ang final transfer, kailangan ng isang voice confirmation mula sa may-ari ng account. Kung hindi, makakansela ang transaksyon at maa-alert ang mga awtoridad. Pero ako ang nakapangalan sa account, sabi ni Marco. Ako ang tatawagan nila. Eksakto, ngumiti si Ara. At kapag tumawag sila, hindi mo lang i-cancel ang transaksyon. I-authorize mo ito, pero sa ibang account. Sa isang account na kontrolado ng gobyerno. Isang sandali ng katahimikan ang namayani habang pinoproseso ni Marco ang sinabi ni Ara. Dahan-dahan, isang ngiti ng paghanga at pagmamalaki ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang plano ay perpekto sa kanyang pagiging simple at tuso. Bago sila maghiwalay para maghanda, nagkaroon sila ng isang tahimik na sandali sa gitna ng kanilang war room. Marco, sabi ni Ara. Salamat. Para saan? Sa hindi pagsuko sa akin. Kahit na sinukuan na kita. Lumapit si Marco at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ako kailanman susuko sa'yo, Ara. Kahit kailan. Hinalikan niya ito, isang halik na puno ng pangako, pag-asa, at ang lakas na nagmumula sa pagiging isa. Kinabukasan, habang papalubog na ang araw, naghahanda na sila para sa kanilang huling laban. Inayos ni Marco ang kanyang mga tauhan. Siniguradong lahat ay nasa kani-kanilang pwesto. Si Ara naman ay nasa control room sa kanilang bahay. Kaharap ang maraming monitor, handang maging mata at tenga ni Marco. Bago umalis si Marco, binigyan niya si Ara ng isang maliit na earpiece. Ano man ang mangyari, manatili ka sa linya, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Gusto kong marinig ang boses mo. Tumango si Ara, isinuot ang earpiece. Mag-ingat ka. Lagi naman, ngumiti si Marco. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. At sa mga salitang iyon, umalis siya para harapin ang leon sa sarili nitong lungga, dala-dala ang tiwala ng kanyang reyna. Ang hangin sa private airstrip sa Pampanga ay malamig at amoy gasolina. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan at sa mga nag-iisang poste na nakapalibot sa runway. Sa loob ng isang madilim na hangar, naghihintay si Marco
kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang ang tauhan. Ang lahat ay tahimik, lahat ay nasa kani-kanilang pwesto, naghihintay sa pagdating ng eroplano. Sa kanyang tenga, naririnig niya ang mahinang paghinga ni Ara. "Okay ka lang ba dyan?" Bulong niya sa maliit na mikropono sa kanyang kwelyo. "Okay lang ako," sagot ng boses ni Ara, malinaw at kalmado. "Nakikita ko na ang eroplano sa radar, 5 minuto na lang." Ang boses ni Ara ang kanyang naging angkla sa gitna ng tensyon. Ang bawat salita nito ay nagpapaalala sa kanya kung para saan at para kanino ang laban na ito. Ilang sandali pa, isang maliit na cargo plane ang lumapag ng walang ingay. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Victor Salazar, kasama ang kanyang mga tauhan na armado ng matataas na kalibre ng baril. Naglakad sila papunta sa gitna ng hangar kung saan nakahanda na ang mga truck na pagkakargahan. "Nasaan si Mako?" tanong ni Victor sa isa sa mga piloto. "Papunta na raw," sagot nito. Mula sa dilim, lumabas si Marco, nag-iisa. Nang makita siya ni Victor, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi nito. "Mako, akala ko hindi ka na darating sa sarili mong party." "Hindi ko ito palalampasin, Victor," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado. "Good! Good!" sabi ni Victor, habang sinisenyasan ang kanyang mga tauhan na simulan ng ibaba ang mga kahon ng armas. "Alam mo, nalulungkot ako para sa'yo. Ang isang taong tulad mo na may ganitong kapangyarihan ay matatapos ng ganito. Nakulong dahil sa illegal arms smuggling. Tsaka, sayang. Hindi pa tapos ang gabi, Victor," sabi ni Marco. Tumawa si Victor. "Tapos na, Mako. Sa oras na matanggap ko ang bayad at ang account na ginamit ay nakapangalan sa'yo, tapos na ang laro. Checkmate." Sa control room, nakatingin si Ara sa kanyang relo. 1 minuto na lang. "Malapit na, Mako," bulong niya sa earpiece. Sa hangar, kinuha ni Victor ang kanyang satellite phone. Oras na para sa bayaran. Nagdial siya. Sa kabilang banda, ang telepono ni Marco sa kanyang bulsa ay nagring. Ito na, ang tawag mula sa bangko. Kalmado niyang kinuha ito sa harap mismo ni Victor. "Hello?" Napakunot ang noo ni Victor. "Anong ginagawa mo?" "Sinasagot ko lang ang tawag ko," sabi ni Marco, nakangiti. "Good evening, Mr. De Silva," sabi ng boses sa telepono. "This is a confirmation call for a transfer amounting to $50 million. Do you authorize this transaction?" "Yes, I authorize it," sagot ni Marco, malinaw at malakas, para marinig ni Victor. Nawala ang pagkalito sa mukha ni Victor, napalitan ng isang ngiting aso. "Good boy. But I would like to make a small change," pagpapatuloy ni Marco sa telepono. "Transfer the full amount to this account number instead." Idinikta ni Marco ang account number na ibinigay sa kanila ng NBI. Authorization code, Phoenix Rising. Ang ngiti ni Victor ay naglaho. "Anong sinabi mo?" "Salamat," sabi ni Marco sa telepono at ibinaba ito. Tumingin siya kay Victor. Sabi ko, "Checkmate." Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng ilaw sa hangar. Mula sa lahat ng sulok, lumabas ang mga operatiba ng NBI at mga sundalo, armado at handa. "NBI, huwag kikilos!" sigaw ng team leader. Natulala si Victor. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan, pagkatapos ay kay Marco, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit.
Paano? Sinabi ko na sa'yo, Victor, sabi ni Marco. Minaliit mo ako at minaliit mo ang asawa ko. Sa sobrang galit, bumunot ng baril si Victor at itinutok ito kay Marco. Kung babagsak ako, isasama kita. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, isang putok ang umaling-aungaw. Pero hindi ito galing sa baril ni Victor. Galing ito sa itaas. Isa sa mga sniper ng gobyerno na nakapwesto sa rafters ang bumaril sa kamay ni Victor. Nabitawan ni Victor ang kanyang baril. Sumisigaw sa sakit. Mabilis siyang pinalibutan at pinusasan ng mga ahente. Habang dinadala siya palayo, tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa tayo tapos ni Silva! Hindi pa! Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Tapos na ang laro. Ma'am, makalipas ang ilang linggo, ang hangin sa sementeryo ay payapa. Nakatayo sina Ara at Marco sa harap ng puntod ni Ramon Reyes. Walang nagsasalita. Inilapag ni Marco ang isang kopya ng front page ng dyaryo sa ibabaw ng lapida. Ang headline, Crime Syndicate Leader Victor Salazar, Arestado. Kasabwat na politiko, imbestigahan. Sa ilalim nito, inilapag ni Ara ang itim na journal ng kanyang ama. Tapos na pa, bulong ni Ara. Nakuha na natin ang hustisya. Niyakap siya ni Marco mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. He would be so proud of you. Proud of us! Pagtatama ni Ara, hinawakan ang mga kamay ni Marco na nakayakap sa kanya. Nanatili sila roon ng matagal, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanilang paglalakbay ay nag-iwan ng mga peklat sa likod ni Marco at sa puso nilang dalawa. Alam nilang hindi na sila babalik sa dati, sa perpektong paraiso na minsan nilang inakala na totoo. Hindi na tayo babalik sa dati, sabi ni Ara. Binabasag ang katahimikan na para bang nabasa ang kanyang isipan. Hinigpitan ni Marco ang yakap sa kanya. Ang kanyang labi ay malapit sa tenga nito. Hindi, bulong niya. Gagawa tayo ng mas mabuti. Isang bagong simula. Hindi na itinayo sa mga kasinungalingan o perpektong pangarap, kundi isang pundasyong itinayo sa masakit na katotohanan, sa pinagdaanang pagsubok, at sa isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan at mas makapangyarihan kaysa sa anumang bala. Magkahawak kamay, sabay nilang tinalikuran ang nakaraan at humarap sa isang kinabukasan, puwasan na sila mismo ang huhubog. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit puno ng pag-asang kwento nina Araceli at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal kong tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang istorya. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Marco ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata, kasama ninyo akong naramdaman ang kanilang kilig, ang kanilang takot, ang sakit ng pagtataksil, at ang tamis ng pagpapatawad. Higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay nasusugatan, nagkakamali, at minsan naliligaw ng landas. Ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang magpatawad ng buong puso at sa tapang na piliing bumangon muli ng magkasama.
Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat kasinungalingan, may katotohanang naghihintay na matuklasan at sa dulo ng bawat sakit, may paghilom na nag-aang. Ngayong tapos na ang ating kwento, nais kong marinig ang iyong mga saloobin. Ano ang naramdaman mo sa paglalakbay na ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa iyong puso? Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento. Pusong muling umiibig.